Itong malagkit na putik ng dumi ng niyog maaaring magkaroon ng sagot sa isang nakamamatay na problema. Si Alhaji Siraba ay gumugol ng mga buwan ng pagsubok at pagkakamali, pagbuo ng kanyang recipe para sa pagluluto ng panggatong, gawa sa baon ng niyog sa halip na mga puno. Nawalan siya ng kanyang adoptive family sa isang mudslide noong siya ay 17. Bago iyon, gumugol siya ng maraming taon na naninirahan sa mga lansangan, nangangarap na dumating ang araw na makapaglusad siya ng sariling negosyo. Nakatira siya sa isang bahagi ng Sierra Leone na nawala ang 70% na kagubatan nito. Sa nakalipas na 5 dekada, ang isang dahilan ng deforestation ay ang pagputol ng mga puno para pakainin ang kanilang mga kalan. Ang mga ugat ng puno ay mahalaga sa pagpigil sa lupa sa panahon ng lalong matinding bagyo. Ang tanong ngayon, maaari bang kumbinsihin ni Alhaji ang mga tao sa Freetown upang palitan ang wood-based na uling para sa coconut briquettes? Pumunta kami sa Sierra Leone para makita kung paano ang batang negosyanteng ito ay nagliligtas ng mga puno gamit ang pandaigdigang basura. Ang mga niyog ay isa sa mga paboritong on-the-go na merenda ng Freetown. Tinatapos ng mga vendor ang araw na natigil sa mga tambak ng Shell na kailangan nilang tanggalin kahit papaano, at iyon ay nagkakahalaga ng pera. Sinabi ni Alhaji sa kanyang kumpanya, Ragsal Trading, nangongolekta ng humigit kumulang 2 metrikong tonelada ng dumi ng niyog kada linggo. Siya ay naglalayon ng 10 tonelada sa pagtatapos ng 2022. Nililinis ng mga manggagawa ang mga balat at kabibi at patutuyuin ang mga ito ng halos 1 linggo. Susunod, pinaputok nila ang mga ito sa loob ng steel drum na ito. Dinudurog nila ang mga sunog na niyog sa isang pinong pulbos at magdagdag ng tubig kasama ang isang lihim na sangkap upang pagsama-samahin ang lahat. Itinutulak ng extruder ang malansa, hugis parehaba na lag na kailangang matuyo ng 3 hanggang 4 na araw. Ang mga ito ay nakalaan para sa mga tubo ng shisha. Sa katunayan, ang mga taong naninigarilyo ng hookah ay ang kanyang pinakamahusay na mga customer sa mga araw na ito. Maaaring gumawa ng Ragsal Trading humigit kumulang kalahating metrikong tonelada ng briquette sa isang araw, at nagdadala sila ng hanggang $4,500 sa isang magandang buwan. Pumupunta sila ng 70 sentimo kada kilo. Iyan ay 4 na beses na mas mahal kaysa sa karaniwang wood-based na uling. Ngunit nasusunog ang mga ito ng hindi bababa sa 4 na beses ang haba. Ang susunod na malaking hamon ni Alhaji ay palakihin ang kanyang mga benta para maabot ang mga taong nagagamit ng kanyang coconut briquettes para sa panggatong sa pagluluto sa halip na putulin ang mga puno. Mayroon siyang 10 full-time na empleyado at hanggang 40 part-timer depende sa season. At halos 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Pinalawak niya ang kanyang negosyo. Ang Ragsal Trading ay nag-aalaga at nagbebenta din ng mga manok. Sinabi ng kanyang ina na gusto niyang maging isang negosyante mula noong bata pa siya. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang napakalayo nang biglang naging breadwinner si Alhaji para sa kanyang pamilya sa edad na 12. Umalis siya sa kanyang nayon na umaasang kumita na pauwiin ang kanyang ina at kapatid na babae. 4 na taon siyang naninirahan sa lansangan hanggang sa nakahanap siya ng permanenteng trabaho at isang adoptive family na kumuha sa kanya. Mahigit 1,100 katao ang namatay at 3,000 pa ang nawala ng tirahan. Naiwan si Alhaji na may lamang ilang dolyar sa kanyang pangalan, ngunit desperado siyang gumawa ng isang bagay para matigil ang nakamamatay na mudslide. Sa dekada bago ang trahedya, mudslide sa Afrika ay kumitil na ng libu-libong buhay. Si Alhaji ay nagsimulang magsaliksik ng mga paraan upang ihinto ang deforestation. Nakahanap siya ng mga video sa YouTube ng mga negosyante mula sa buong mundo, paggawa ng biomass briquettes upang palitan ang kahoy sa uling. Nagsimula siyang mag-ipon ng pera para sa isang mamahaling mechanical extruder at ginagawang perpekto ang kanyang recipe. Tagapagsalaysay, itinayo niya ang kanyang ideya sa negosyo sa isang kompetisyon sa Harvard noong 2020 at nanalo ng mga parangal doon at sa United Nations
at kamakailan ay nakakuha siya ng mga bagong customer sa Germany at UK. Ngunit karamihan sa mga tao sa Freetown nagluluto pa rin ng kahoy. Ayon sa isang pag-aaral sa Pilipinas, 1 tonelada ng biomass briquettes nakatitipid ng humigit kumulang 80 maliliit na puno at iyon ay maaaring magdagdag ng hanggang ngunit ang pag-iingat ng mga puno ay hindi sapat. Yvonne Aki Sawyer, naging alkalde ng Freetown sa pamamagitan ng pangangampanya sa pangakong magtanim 1 milyong puno sa pagtatapos ng 2022. Ito ay ang 2017 mudslide na nagbago din ng lahat para sa kanya. Sinabi niya sa amin ang proyekto ni Alhaji. Nagpaparamdam sa kanya ng pag-asa para sa hinaharap.